Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin na nga nating pag-usapan ang panawagan po ng TBJ Production or ng Itbulaga para po sa bayanihan or pagtulong po natin para ito sa isang lapis, isang papel. Sabi nga dito, Dabarkads, magbayanihan na ngayong darating na pasukan. Hihiling ulit kami ng isang lapis, isang papel o kahit na anong gamit sa eskwelahan na pwede nating i-share sa mga estudyante. Ang inyong mga ibibigay ay malaking tulong sa lahat ng mag-aaral. Sa mga gustong makipagbayanihan, ipadala lang sa Itbulaga Studio, TB5 Media Center, Reliance Street, Mandaluyong City. Maraming salamat, Dabarkads. So muli pong kumakatok sa inyong mga puso ang Itbulaga, mga Kadabarkads, na kung nakakaluwag-luwag naman po kayo dyan, 'di ba? Pwedeng-pwede po tayong mag-donate ng mga school supplies, mga hindi po nagagamit na bag na pwede pong magamit ng mga estudyante po, mga Kadabarkads, na talaga namang nangangailangan para po sa kanilang pag-aaral. Sobrang laking tulong na po nito para po sa kanilang magiging kinabukasan sa kanilang hinaharap. At nakakatuwa lang dahil may pagganito po ang programang Itbulaga, mga Kadabarkads. Muli po nila ito kasing binalik dahil alam naman natin na krisis po ang panahon ngayon. At talagang masakit sa bulsa para po sa mga nanay, 'di ba? Taon-taon, every pasukan, talagang mapapakamot na lang sa ulo kasi bilihan na naman po ng mga gamit. So pagka ganito na merong ganito po ang Itbulaga, syempre malaking tulong na po ito para sa kanilang mga estudyante. Kaya kudos sa Itbulaga and sa TBJ. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa susuguring mall ngayong May 7 ng Itbulaga. Walang iba kundi sa Robinson's Las Piñas. Yes, mga Kadabarkads, at inanunsyo na po yan kahapon during live nila. Sabi nga dito, Robinson's Las Piñas, mag-ingay. On the way na ang swerte sa inyo. See you ngayong araw, mga Kadabarkads. At syempre, makakasama natin dyan ang mga singing queens natin, at nauna na nga pong inanunsyo yan ni Anne Ferrer. Sabi niya, good morning, Dabarkads. Kita-kits mamaya sa Robinson's Las Piñas Kiss Kiss para i-promote itong second single nila. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang noontime host na muntika na pong mag-quit dahil sa baba po ng kanyang talent fee, mga Kadabarkads. Walang iba kundi po ang katapatan na programa ng Itbulaga na It's Showtime. Isa po sa mga host nila doon ang kamuntika na pong mag-quit. Ayon nga po dito sa ibinahaging balita ng Bandera, inamin ni Vice Ganda na muntik na siyang mag-quit noon sa It's Showtime dahil 5,000 lang ang sinasahod niya kada araw. Pero super stressful raw ng trabaho, ang daming hinihiling sa akin, parang nangarag ako. Pinimpol ako ng malala, tumaas yung hairline ko. So yan po yung katotohanan, mga Kadabarkads. Sa pinagdaanan noon ni Vice Ganda na 5,000 lang daw po kada araw yung kanyang sinasahod, tapos stressful daw po kada araw yung nai-encounter niya sa programa po ng It's Showtime. Kaya kamuntikan na daw siya na mag-quit sa It's Showtime. Actually, mga Kadabarkads, yung 5,000 per day na yan, sobrang laki na po yan, mga Kadabarkads. So, i-times na lang natin yan. Sa 26 day, total of 130,000 din po yan per month, mga Kadabarkads. Unlike kay Jackie, na kung saan nasa 3,500 lamang po per day yung kanyang sinasahod. So, papatak na 90,000 per month or 90,000 plus per month, mga Kadabarkads. Itong si Jackie Gonzaga nga po, regular host ng It's Showtime. Ngayon nasa 3,500 per day yung kanyang TF.
While Vice Ganda naman, nung una lang yan mga ka-Dabbercads, tapos tumaas na rin, parang nasa milyon na yung TF niya per month ngayon mga ka-Dabbercads. Pero swerte na yan ha, na merong 5,000 per day. Kasi ngayon, sobrang hirap po makahanap ng trabaho. 'Di ba? Sabi nga ng isang netizen, pwede na, hindi ka naman 8 hours a day ang trabaho may energy ka pa para mag-side hustle after mo sa studio. Mas mahirap nga na trabaho ng mga nurse. Mas madaming ginagawa, dinedemand at nag-overtime pa kahit hindi bayad. More than 8 hours a day tapos wala pang 2K yun. So kung si Vice Ganda mga ka-Dabbercads ay muntik nang mag-quit dahil sa 5,000 per day, ang Tito Vic and Joey naalala ko wala nga silang TF ata nung nagsimula po sila sa programang Itbulaga, di ba? Tapos hindi pa po sila nasahura nun mga ka-Dabbercads pero tuloy lamang po ang pagbabasaya sa programa kasi naramdaman nila na ang dami pong natutuwa, 'di ba? Ang dami po nilang natutulungan din, nawawala yung mga stress dahil sa kanila. Kaya nga po sila ay tumagal and counting ng 47 years dahil po sa dedikasyon and tiyaga nila mga ka-Dabbercads sa pagbabasaya po ng mga televiewers. Kaya until now, ayan po mga ka-Dabbercads, going strong and fighting and syempre kicking. Yan yung isa sa mga rason at sekreto kung bakit hanggang ngayon ay nananatili at mamayagpag pa rin ang programang Itbulaga. Ang dami na pong sumubok dyan na tapatan ang Itbulaga mga ka-Dabbercads pero nauwi lang din po sa pagkukwit dahil hindi po nila matibag hindi po nila matalo ang Itbulaga katulad ngayon from GMA7 nalipat sa TV5 and pagkalipat sa TV5 sinundan po sila ng mga Dabbercads natin at ng mga televiewers. Ganyan katatag ang pundasyon ng Itbulaga kahit saan magpunta susundan at susundan po sila kasi napaka-organic genuine, 'di ba? Walang kaparehas mga ka-Dabbercads the way na pagpapatawa po nila, 'di ba? Bentang-benta sa masa. Yung on the spot na pagpapatawa, yun talaga yung gustong-gusto ng mga tao. Hindi po yung scripted lamang, 'di ba? Kaya nakahanap sila ng mga genuine din po na supporters na until now ay andyan pa rin at hindi po nang iiwan. Kaya ako do sa programang Itbulaga dahil kahit na rain or shine, 'di ba? Talaga namang nakatindig, nakatayo pa rin po sila mga ka-Dabbercads dahil yan sa pundasyon na patuloy po nilang binubuo. Sabihin na nating matatanda na kasi ang TBJ, maaari na yung mag-resign sa programang Itbulaga pero hanggat kaya po nila, mga ka-Dabbercads, nilalaban po nila. Kasi alam po nila na makakapagbigay naman sila ng kasiyahan sa marami. At sa mga next generation, sana po ang sumakap or sumalo ng kanilang mga responsibilidad ay yung talagang karapat-dapat at kayang-kayang dalhin ang entertainment industry. So paano mga ka-Dabbercads, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.